Ang salitang dagat ay 5 litra. Ngunit ang maraming tao ay sa dagat umaasa. Sa isang tahimik na barangay ng Mangkares, sakop ng Tarangnan, Samar, halos 80% sa mga taga rito ay umaasa sa mga lamang dagat. Ngunit gaano man kayaman ang ating kalikasan, may mga panahon na ang biyayang hatid ng ating karagatan minsan ay mayroong hangganan. Buwan ang nakalipas matapos maitampok ko ang barangay na ito ng dahil sa barol. Ngunit makalipas ang ilang linggo, bumalik ako dito dahil nabalitaan ko na may isang tradisyonal na pamumuhay na kung tawagin ay timing. Sa isang maaliwalas na hapon ay nakilala ko ang mahigit 2 dekada nang nagtitiming si Kuya Sherwin Tafalya. Bago pa man sumapit ang hapon, nagtungo ito sa isang tindahan para bumili ng gasolina. Ito kasi ang gagamitin nila para magtungo sa laot para sa pagtibaw o tingnan ang timing kung ito ba ay may nahuli ng alimasag. Katulad ng bubo o bambutra panghuli ng mga hipon at pasayan, ang timing ay karaniwang ginagawa gamit ang mga kamay. Ito ay kombinasyon ng mga kawayan at polyethylene fishnet. Pagkagising sa umaga, nagkape muna si Kuya Sherwin at ang kanyang anak na si Rico bago magtungo sa laot. Nahibaro ako anak pagtiming hagutik pa nak mga anak na mga 20 anyos na siguro. Ano yung dala? Ibot, May guma masag, para sa masag. ibot masag. Nalagat kami din ni alas 3 san kagahon. Tapos pag kakakulok liwat, alauna ang kulok amo na taong pagtitibaw. Tibaw ang tawag kung sila ay pupunta sa dagat para tingnan kung may nahuli na ulaman ng mga alimasag ang kanilang mga timing, at pagtaon o taon naman ang tawag kung sila ay pupunta sa dagat sa madaling araw para lagyan ng pamain o laman ang kanilang timing nang sa gayon dito papasok ang mga alimasag at hindi na makakalabas. Ilang sandali pa ay bitbit na ni Rico ang putol na water can kung saan nasa loob ang pamain sa timing panghuli ng alimasag. Katulad nila, maraming bangka na rin ang nagtungo sa laot tulad ng kanilang pakay.
Makalipas ang ilang minuto ay may natanaw akong parang bandera o watawat sa dagat. Ito na pala ang aming pakay at nasa ilalim ang tinatawag nilang timing. Ang nagsisilbing banderang ito ay hayag kung tawagin sa kanila. Isang klaseng bandera kung saan bawat magtitiming ay may kanya-kanyang kulay ng bandera kung saan doon ay madaling matuntun ng magtitiming kung saan ito sa parte ng dagat kanilang iniiwan at kanilang binabalikan. Sa umagang ito, ang kanilang ginagawa ay ang paglalagay ng mga isda sa loob ng timing at ang tawag dito ay pagpapain. Bukod sa isda, ang alimasag ay kabilang sa omnivore. Hindi lang isda, ngunit kumakain din sila ng iba't ibang uri ng pagkain tulad ng lumot, suso, mga uod at marami pang iba. Ngunit hindi ibig sabihin na kapag nakapasok na ang alimasag sa loob ng timing, ito ay kanilang ibibinta. Depende sa laki at timbang ng alimasag, ang mas malaki ay kanilang dinadala. Ngunit kapag nakapasok ang maliliit, ito ay kanilang ibinabalik sa karagatan. Sa paglalagay ng pain, umaabot sila ng hubigit kumulang 1 oras sa dagat bago makauwi sa kanilang tahanan. Ay, ningaw. Di kaya dulo. Matapos maiahon o makuha lahat ng timing at malagyan ng isdang pamain, ang kasunod na mangyayari ay pag-aariya kung saan lilipat naman ng pwesto ang bangka at doon ay ihahagis isa-isa ang mga timing nang sa ganon doon naman ay umaasa sila na may mga alimasag na makukuha.
Para mas madaling lumubog ang mga timing, ang bawat isa ay nilalagyan ng bato at sa ganon, ito ay mas madaling lumubog patungo sa ilalim ng dagat. Matapos ihagis ang lahat, ay inilubog na rin ang bandera o ang tinatawag nilang hayag, ngunit sa ibang lokasyon na ng dagat. Makalipas ang isang oras ay bumalik na kami sa kanilang barangay. Adlaw-adlaw man na papapisar dito na akong timbangan. Na kung gadyapon ako danay 500, kakakong nga niyan masag. Danay naabot gyapon tag-amo ito ang halaga. Danay 700. Pagkabalik sa kanilang tahanan, ang kalahati sa kanilang nahuling alimasag ay kanilang inulam. Maliban kay Kuya Sherwin, sa Barangay Mangkares, hindi lang isa, hindi lang dalawa, ngunit marami sa mga tao ang gumagawa ng timing at umaasa sa mga lamang dagat.
Yung pagkatay mo kontra hinitron. Adi ang trolili, ubos. Meron niya pakabuhi din. Pero, danay lang waray, di gad permi, kaya di, manggod dito ang kuwan. Engineer. Alauna ng hapon, babalik na naman si Kuya Sherwin sa karagatan, hindi para maglagay ng pamain sa kanilang timing, kundi para tingnan kung may mga nahuli ng alimasag ang mga ito. Hindi lang sila ang umaasa sa biyayang hatid ng karagatan, ang dagat ay nagmimistulang pasyalan na lang ng mga taong may mga bangka at dito sila ay parabang nagkakarira. Ngunit hindi lahat ng oras sa kanilang pamumuhay sa karagatan pabor ang panahon, kaya't kailangan nilang tanggapin anuman ang dumating na hamon. Itong bagyo kay danay kami namon timing nawawas out na naruruba. Danay di rin namon naliliba. Di nawawari na kami, naghihimo na lalat kami utro. Sa aming pagbalik ay isa-isa na itong kinuha. Ang iilan ay walang laman, ngunit ang iilan ay hindi pinagdamutan. Sa kanilang pagbalik, hindi ibig sabihin na bawat alimasag na natatrap sa loob ng timing ay iuuwi na at ibebenta sa kanilang barangay. Ang bawat maliit na alimasag ay ibabalik sa dagat at ang malaki lamang ang kanilang dadalhin para mapakinabangan.
Ipinagbabawal kasi ng DENR o Department of Environmental and Natural Resources ang panghuli ng maliliit na alimasag, kaya ang kanilang kinukuha ay ang saktuhan lamang ang laki. Tulad ng dati, matapos itaas ang mga ito, ang pag-aariyan naman ang kasunod. Muling ibababa sa ilalim ng dagat ang mga ito nang sa ganon, babalikan nila ito mamayang 3:00 ng madaling araw. Sa pagbabalik sa kanilang barangay, panahon na para ibenta naman ang kanilang mga nahuling alimasag. Ang pagbebenta ng kanilang alimasag ay hindi lang nakabase sa bawat bigat. Pinagbabasehan din nito ang bawat kasarian ng alimasag. Ang lalaki ay nagkakahalaga ng 120 per kilo at ang babae naman ay nagkakahalaga ng 200 per kilo. Di tulad ng mga naunang araw, mas marami-rami daw ang kanilang nahuhuli at kanilang naibebenta sa kanilang barangay. Sa araw na ito, hindi man marami ang kanilang nahuli. Ang mahalaga ay kumukuha lamang sila ng sapat sa kanilang pangangailangan. At ang kanilang kinita sa kanilang nahuli sa karagatan, ang alimasag na ito ay nagkahalaga ng 500. Konektado sa dagat ang buhay ng iilang mga residente sa Barangay Mangkares, sakop ng Tarangnan. Dagat na nagbibigay pag-asa at pasakit sa mga taong dito ay nakikinabang, nagdidikta sa ating kabuhayan, ngunit ito rin minsan ay nagnanakaw ng buhay ng iilan. Isang araw, 2 beses kaming bumalik sa dagat para sa alimasag. Ngunit isang plangganang alimasag lamang ang kanyang ibiniyaya. Dito mailap ang mga nilalang, ngunit hindi madamot ang karagatan. Marahil nagpahinga lamang ito dahil sa mga taong mapang-abuso. Hindi man marami ang kanilang nakuha sa karagatan, ang mahalaga, kumukuha lang sila ng sapat lang upang matugunan ang sikmurang kumakalam. Mula dito sa Barangay Mangkares, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network.